Masaya ka ba? Eh di wow, enjoy mo lang. Maghihiwalay din kayo. Joke lang po. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang sarap ng tulog ko. Grabe. At eto, nang magising na ako, natulala na lang ako sa nakita kong larawan sa tabi ko. Teka, ang cute namin sa larawan. Pero teka, nasan ako? Silid ko ba to? Teka lang. Nasaan si Donnie? Bigla na lang ako natulala at inalala ang lahat. Tila ba isang panaginip? Pero alam kong hindi panaginip yun. Alam kong totoo ang lahat. Pero paano ako nakauwi? Babalik ako. Gusto kong makita si Donnie. Anak, gising ka na pala. Kamusta ang gabi mo? Teka, nagluto ako ng tanghalian. Maligo ka na at sabay na tayo kumain. Uy ka ni Papa. Nasumilip sa pintuan tapos eto, nakangiti lang siya. Teka lang, matagal ako nawala. Pero bakit parang hindi nag-alala si Papa? Pero babalik muna ako kay Donnie. Babalikan ko siya. Kaya ito, pinuntahan ko ang lumang aparador. Binuksan ko at pumasok ako sa loob. Kaya lang, bakit hindi ako makabalik? Paulit-ulit kong ginagawa. Pero hindi pa din ako makabalik kay Donnie. Pero babalik ako dun. Hindi ko siya iiwan. Anak, tara na. Kanina pa kitang hinihintay. Papa, susunod na po ako. Kaya ito, iniwan ko muna ang aparador at sinamahan ko muna si Papa at nagtanghalian na muna kami. Ang tanging nasa isip ko lang, gusto ko nang makabalik kay Donnie. Marami kasi akong gustong sabihin sa kanya. Kaya lang, ng mga oras na yun, tila ba paralisado yung katawan ko. Hindi ako makakilos. Hindi ako makapagsalita. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na mahal ko siya. Pero hindi ko nagawa. Anak, okay ka lang ba? Papa, okay lang po ako. Anak, kung nagtatampo ka sa akin o kung may galit ka, sabihin mo. Huwag yung mag-e-empake ka. Tapos, aalis ka. Papa, hindi ako aalis. Hindi ako galit. Bakit anak may bag sa silid mo? Tapos may mga damit. Wala yung Papa, sa classmate ko lang yun. Makikisleep over daw dito. Okay lang ba Papa? Oo naman anak. Akala ko tuloy maglalayas ka. Kinabahan tuloy ako. Papa, hindi ko gagawin yun. Pero, Papa, kailan niyo ako huling nakita? Kagabi lang anak. Bakit mo naitanong?
Wika ni Papa. Wala naman Papa. Wika ako. Ibig sabihin, parang bumalik lang ako sa oras kung kailan ako nawala. Anak, mamaya pala may kukuha na ng aparador. Nabayaran na sa akin. Papa, ayoko. Hindi pwede. Anak, nabayaran na. Nakakahiya ng tumanggi. At saka, ibibili na lang kita ng bago. Papa, hindi pwede. Baka pwedeng pakiusapan. Anak, ibibili na lang kita ng bago. At saka may na-orderan na ako. Nakakahiya din dun sa sinabihan ko. Kasi ginagawa na daw nila yung aparador mo. Papa, please. Anak, hayaan mo na yun. Kasi kinikilabutan ako sa tuwing gabi simula nung mapunta dito yung aparador na yun. Hayaan mo na. At eto, kahit anong pakiusap ko kay Papa, buo na daw yung desisyon niya. Kasi sa tuwing gabi, may tila ba daw yumayakap daw kay Papa. Tapos may humihila ng kumot niya. At ang pinaka nakakatakot daw, nagigising si Papa na parang nakatali daw siya sa kama tuwing madaling araw ng 3 a.m. Grabe, nakakatakot. Kaya ito, wala na ako nagawa. Kaya naman ito, matapos makapagtanghalian, may dumating na malaking sasakyan na tumigil sa tapat ng bahay. May nagtao po sa labas, pero bakit parang pamilyar yung boses? At eto, lumabas na si Papa. Kinausap niya yung lalaki na nakasombrero, naka-face mask, at nakasalamin. Mukhang siya yung kukuha ng aparador. At eto, papasok na sila sa loob ng bahay tapos ayun, diretso sa silid ko. Nasa likod lang nila ako tapos nakatingin lang ako dun sa kukuha ng lumang aparador. Balbon siya tapos may makapal na bigote na nakikita ko pero naka-face mask. Pero parang pamilyar ang boses niya kapag nagsasalita siya. Tapos eto, may ginawa siya na labis na nagbigay ka ba sa akin? Kinuha niya kasi yung larawan ko kasama si Donnie. Tapos, tiningnan niya at tumingin siya sa akin. Halos mata lang yung nakikita ko sa kanya. Pero ang mga mata na yun, parang katulad ng kay Donnie. Anak, magtitimpla muna ako ng may inom. Alisin mo na muna yung mga ibang gamit mo sa aparador para mabuhat na palabas. Wika ni Papa. Opo, Papa. Wika ko naman at eto, umalis na si Papa. Kaya ako na lang yung naiwan dito. At yung kukuha ng aparador. Habang tinatanggal ko ang ilang gamit ko sa loob ng aparador, nakatingin lang sa akin yung lalaki na hindi nagsasalita. Parang tinititigan niya ako. Kinakabahan tuloy ako. Hindi ko alam kung takot ba yung nararamdaman ko. Basta, kinakabahan ako. Sinong nasa larawan? Bigla niyang tanong sa akin. Bakit mo tinatanong, kuya? Wika ko. Kasi parang mas matanda talaga siya sa akin.
Halata sa katawan niya eh. At ito, di na siya sumagot. Nakatingin pa din siya sa akin. At yung mga mata niya. Bakit katulad ng kay Donnie?